Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Harvey Yorks, nagkamali kayo ng inapi. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 801. Ano ang dapat kong gawin noon? Sumimangot si Simon Zimmer. Ano ang dapat kong gawin? Siyempre lahat ay nangyayari ayon sa plano. Sinabi ni Autumn Reyes na may isang malamig na ekspresyon. Felix, inanyayahan mo ba ang isang tao dito? Ngayong gabi ang iyong pagkakataon, dapat kang gumawa ng isang mahusay na trabaho. Sinabi rin ni Amelia Garza. Si Felix Howard ay orihinal na mayroong 3 puntos sa takot para kay Harvey. Ngunit nang sinabi ni Lillian Yates kung paano nagmula ang pera ni Harvey, ang kanyang puso ay napuno ng galit ngayon. Naramdaman niya na ang isang malaking tao na tulad niya ay talagang natakot sa isang pinananatiling manugang na nakakahiya lamang. Sa pag-iisip nito, malamig na sinabi ni Felix Howard, "Nanay Amelia, huwag mag-alala, ang susunod ay magiging sa dahil ang pinananatiling manugang na lalaki ay nagnanais na magpanggap ng labis. Pagkatapos ay dadalhin ko siya sa isang mataas na antas ng okasyon. Mga folks, gumawa ako ng appointment at inayos ko ang mga ito. Masisiguro ko na pagkatapos ngayon, hindi na siya maglakas loob na lumitaw muli sa harap namin." Nanigas ni Amelia Garza ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Hindi sapat. Nais kong lumuhad ka sa sahig at yumuko, tandaan na i-record ang video para sa akin. Dahil sa hindi kasiya siyang relasyon sa pagitan ng dalawang pamilya ngayon, hindi kami magkasama sa hapunan." Hindi nag-isip si Harvey at dinala si Mandy sa kanlurang restaurant sa ground floor ng Half Moon Bay Hotel. Tulad ng huli, ang mga kahon ay nakalaan at ang lobby lamang ang nanatili. Gayunpaman, sina Harvey at Mandy ay mga asawa din, kaya hindi rin nila ito pinansin. Ang dalawang random na iniutos ang ilan sa kanilang mga paboritong pinggan at kumain ng madali at malayang. Si Harvey ay nasa mabuting kalagayan din, dahil naramdaman niya na hindi siya nakakasama ng mabuti kay Mandy sa mahabang panahon. Lalo na pagkatapos na makarating sa Buckwood, ang dalawa sa kanila ay may kaunting oras upang mag-isa. Iyon ang dahilan kung bakit pinahahalagahan niya ang bihirang at mahalagang pagkakataon na ito. Mandy, kung ano ang isang pagkakataon. Sa sandaling ito, dumating ang isang pamilyar na tinig. Dalawang lalaki sa demanda at sapatos na katadang papalapit, ang isa sa kanila ay Sir Felix Howard. Sa sandaling ito, ang mukha ni Felix Howard ay bahagyang ipinagmamalaki. Umiti siya kay Mandy at sinabing, "Halika, Sister Mandy, ipakilala kita. Ito si Sherman Lewis mula sa pamilyang Lewis sa Buckwood. Siya ay isang direktang linya sa pamilya ng Lewis at kasalukuyang tinatalakay ang isang proyekto ng kooperatiba sa akin, si Sherman." Na nakatayo sa tabi ni Felix Howard ay mukhang napakakaibig-ibig, ngunit kailangan niyang magpanggap na maganda at banayad. Nang tiningnan niya si Mandy, mayroong isang kulay ng kasakiman na hindi may tatago sa kanyang mga mata. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon si Felix Howard ay nag-cough, na nagmumungkahi na tinitingnan niya si Harvey. Ang paningin ni Sherman Lewis ay nahulog din kay Harvey sa oras na ito. Pagkatapos, isang bakas ng pag-aalipusta ang sumalampak sa kanyang mga mata. Sa kanyang opinyon, si Harvey ay isang hindi magandang multo. Kung inanyayahan mo ang iyong sariling asawa sa hapunan, maaari ka lamang pumunta sa sala. Ano pa ang magagawa ng taong iyon? Sa pag-iisip nito, ngumiti si Sherman, pinalawak ang kanyang kamay at sinabing, Ako si Sherman Lewis, ang direktor ng sangay ng Bank of Buckwood. Magandang ginang, hindi ka isang ordinaryong tao sa unang tingin. Kung kailangan mo ng pamumuhunan o pautang sa hinaharap, maaari kang lumapit sa akin.
Sa isang tabi, dumalo si Felix. Sister Mandy, maswerte ka. Bihirang batiin ni Pangulong Luis ang mga tao nang hindi pa ito matagal mula nang maitatag ang negosyong pamilya Zimmer sa Buckwood. Dapat mayroong mga oras na kailangan nila ng pondo. Kilala ko si Pangulong Luis ngayon, ngunit swerte ka. Tiningnan ni Harvey ang eksenang ito na may malaking interes. Sinadya ni Felix Howard na dalhin si Sherman Luis, pinaplano niyang gamitin ang taong ito upang talunin siya. Sa sandaling ito, tila kalmado si Mandy. Luis, tama. Salamat sa iyong kabaitan. Ngunit ang aming kumpanya ay walang mga problema sa pananalapi sa ngayon. Tiyak na darating kami sa iyo kapag kailangan namin ito. Kahit na sinabi niya yun, hindi man lang tumingin si Mandy kay Sherman. Hindi siya bobo, natural mong makita ang kasakiman sa mga mata ni Sherman Luis. Ngunit talagang dinala ni Felix Howard ang gayong tao upang ipakilala ang kanyang sarili. Malinaw na sinusubukan na lituhin ang kanyang sarili at si Harvey, na siyang dahilan kung bakit siya ay nagagalit. Gayunpaman, mukhang hindi nakikita ni Felix Howard na galit si Mandy, at ngumiti sa sandaling ito. Sister Mandy, Sherman ay nangako ng maraming taon at napakahusay. Hindi ko alam kung gaano karaming mga mayayamang anak na babae ng Buckwood ang walang pagkakataon na makilala siya. Pinarangalan kang makilala si Pangulong Luis ngayon, o darating ka ba para uminom kasama si Pangulong Luis? Bigyan mo lang ako ng mukha. Ang mukha ni Mandy ay nagyelo. Ngayon ay sasamahan ko ang aking asawa sa hapunan, natatakot ako na wala akong oras. Kung kayong dalawa ay walang kinalaman, mangyaring. Sa puntong ito, malinaw na naglabas si Mandy ng isang order ng pag-iwas. Ang mukha ni Felix Howard ay medyo pangit, at sa puntong ito ay sinabi niya ng malamig, Mandy, kung sasabihin mo yon, hindi mo na ako bibigyan ng mukha. Umiti si Luis at sinabi, dahil hindi kailangang makilala ako ng isang tao, kalimutan ito. Ngunit ang kooperasyon sa pagitan mo at sa akin ay dapat hindi, huwag, susubukan kong hikayatin. Felix Howard ay mukhang green. Pagkatapos ay mabilis siyang lumakad sa tabi ni Mandy at bumulong. Tulad nito o hindi. Dahil interesado sa Pangulong Luis, kailangan mong sumali sa kanya para kung hindi man, kung ang aking proyekto ay hindi maaaring napagkasundoan, huwag isipin ang tungkol sa pagkakaroon ng isang mas mahusay na buhay sa Sky Corporation sa hinaharap. Sa sandaling ito, biglang umiti si Harvey sa tagiliran. Felix Howard, ikaw ay isang tagapamahala ng departamento ng Sky Corporation. Sa Sky Corporation, walang 1,000 mga taong katulad mo, ngunit 800, at maaari kang mapaputok. Ginagamit mo ito upang banta ang aking asawa. Okay ka lang sa utak mo. Nang sabihin ito ni Harvey, si Felix Howard ay walang malay na nagulat. Mukhang mabilis siyang bumanti at nanligaw. Harvey York, nasa palagay mo ay ikaw na. Alam mo bang inanyayahan ako ng manager ng tauhan? Personal na mula sa ibang bansa. At biglang nagpakita siya ng isang nakangiting ngiti. Harvey, ayaw mo bang sabihin sa akin na ikaw ay prince? Narinig ko na maraming beses mo itong ang pagsasalita kung saan, matapang ka. Hindi ka ba natatakot na papatayin ka ni Prince York kapag nalaman ikaw? Huwag isipin ito. Kahit na ang iyong apelyido ay York, wala kang kinalaman sa Sky Corporation. Harvey ay humigop ng tsaa at sinabi ng may kaunting mahalaga ba ito? Sinabi mo na hindi bukod, sa palagay ko hindi ka makakapagtrabaho ng ilang araw sa Sky Corporation. Kahit na ang iyong apelyido ay York, wala kang kinalaman sa Sky Corporation. Nagsisisi si Felix Howard nang marinig niya ang mga salita, hindi na niya ginasto ang pakikipag-usap sa mga taong katulad ni Harvey. Sa sandaling ito, tiningnan niya ng seryoso si Mandy at sinabi, Sister Mandy, pakinggan lamang ang aking nakakaaliw na mga pabatid.
Sinuportahan ng iyong asawa, siya ay nakalaan upang makamit ang wala. Kung ako ikaw, sasipa ako sa kanya ngayon, dahil pagkatapos ay maaari ka lamang magsimula. Sinasabi ko no sa iyo dahil talagang iniisip kita, lahat ng tao ay nakakita lamang ng iyong mga ekspresyon ni Felix Howard ay mukhang nag-aalala, tulad ng iniisip niya kay Mandy. Umiti din si Sherman Lewis at sinabing, Miss Zimmer, napakabuti mo. Mayroon kang isang matagumpay na karera at ikaw ay bata at maganda. Paano magiging karapat dapat sa iyo ang gayong tao? Dapat mong isaalang-alang ang ilang mga talagang mabubuting lalaki, na hindi lamang mag-aalaga sa iyo, maaari ka ring makatulong sa iyo sa iyong karera. Sabihin ito, nadama ni Sherman Lewis na napaka-proud, ang sinusubukan niyang sabihin ay napaka-simple, ang ibig kong sabihin, ang tunay na natitirang tao ay sa kanya. Malinaw, ang dalawang taong ito ay dumating dito ngayong gabi na may paghahanda, at hindi ito isang pagkakataon na makatagpo. Malamig na tumingin si Mandy at sinabi, aking karera, hindi ito isang bagay na dapat mag-alala tungkol sa isang estranghero. Bukod, sa palagay ko ay napakabuti ni Harvey. Masarap kaming nasisiyahan, mangyaring itigil ang panggugulo sa amin. Biglang tumawa si Felix Howard at Mandy, maaari ka bang maging mas matino? Magaling ba siya? Hindi niya kayang bayaran ang pagkain ngayong gabi kaya niya. Alam mo ba kung magkano ang gastos sa pagkain dito? Hindi bababa sa $3,000. Sa palagay mo ba ay mayroon siyang pera pagkatapos gumastos ng kabayaran na ibinigay ng iba kay Cynthia upang magpanggap na maganda ka? Sinasabi ko sa iyo na ang isang hindi magandang multo ay isang hindi magandang multo. At imposible para sa isang itim na manok na maging isang phoenix. Paano kami kumakain at kung paano kami nagbaba ay walang kinalaman sa iyo bilang isang estranghero. Galit na galit si Mandy. Mangyaring umalis. Ang mukha ni Felix Howard ay nagbago ng bahagya at ang ekspresyon ni Sherman Lewis ay pangit. Sinabi ni Harvey na may isang walang malasakit na ekspresyon. Bingi ka ba, hindi mo maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng aking pangalan? Asawa. Sinabi niya sa iyo na ano ang isang tulala. Nagsasalita ng walang kamali-mali, hindi maaaring manatili si Felix Howard kahit gaano pa siya kahalaga. Sa ngayon ay maaari lang siyang lumingon at umalis. Binigyan ni Sherman si Mandy ng kakaibang hitsura at umalis. Nang umalis ang dalawa sa kanlurang restaurant, kinutya ni Sherman Lewis. Howard, parang hindi ka natatakot sa iyo na sinabi ni Felix Howard. Akala ko maaari itong bumalik at pabalik, kaya hindi ko ito bibigyan ng anumang mga trick. Ngayon mukhang dapat itong may tama ayon sa orihinal na plano. Maglakad na sina Harvey at Mandy sa beach pagkatapos ng tanghalian. Mula sa bigla, nakakuha ng kakaibang tawag si Harvey na talagang mula kay Felix Howard. Harvey, ang nangyari ngayon ay hindi tamang gawin. Si Harvey ay may kakaibang hitsura, at magalang na humingi ng tawad si Felix Howard nang buksan niya ang kanyang bibig. Pagkatapos kong bumalik, tinuruan ako ni Amelia at ng aking ina ng isang aralin, na sinasabi na lahat sila ay may kaugnayan at na hindi kita binigyan ng anumang tulong, kaya hindi kita binigyan ng mukha. Pagkatapos ng introspection, natanto ko ang aking pagkakamali. Kaya, nagpasya akong dalhin ka sa isang high-end na pribadong partido sa Half Moon Bay ngayong gabi. Ang lahat ng mga mahusay mula sa aming Sky Corporation kilalanin ang mga ito at tingnan kung mayroon kang isang pagkakataon upang makakuha ng ilang mga contact. Makahanap ng trabaho o isang bagay, kaya wala kang isang simpleng buhay sa lahat ng oras, tama? Naisip si Harvey ng isang bagay, at isang ngiti ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Well, nasaan siya? Pupunta ako ngayon. Ano ang problema? Nagtataka si Mandy, paano biglang inanyayahan ni Felix Howard si Harvey? Hayaan akong pumunta sa isang partido kasama niya at makilala ang ilang mga tao mula sa Sky Corporation. Pupunta ako sa kanya.
Maaaring maging kapaki-pakinabang para sa iyong pag-unlad sa hinaharap, magaan ang sinabi ni Harvey. Pagkatapos ay pumunta ka ngunit bumalik ka ng maaga, bagaman medyo nababahala si Mandy, dahil nais ni Harvey na lumabas at makilala ang mga tao, wala siyang dahilan upang tumanggi. Matapos ang kalahating oras, sa isang pribadong club sa Half Moon Bay Beach, nakilala nila ang higit sa 100 mga tinatawag na nangungunang executive ng Sky Corporation. Marami sa mga taong ito ay mga pinuno ng departamento ng lumang pangkat ng pamilya. Nang nilikha ni Harvey ang 100 bilyong pangkat, ang mga taong ito ay nagtrabaho sa pangkat na iyon. Nang maglaon, dahil sa panloob na pakikibaka ng pamilyang York, nawala ang katapatan kay Harvey at nagkalat. Gayunpaman, ang pangkat ng mga tao na ito ay hindi umalis. Sa halip ay nagtago sila sa Quinton, York at nagbigay ng impormasyon at iba pang mga bagay na alam nila sa unang pagkakataon. Hinayaan niyang matagumpay na sakupin ng Quinton, York at iba pa ang $100 bilyong pool na itinayo ni Harvey. Ngunit nang ang mga ari-arian ng pamilya ng York ay nakuhang muli ni Harvey, ang pangkat ng mga taong ito ay dumiretso sa Sky Corporation sa isang maikling panahon. Maraming tao ang dumiretso sa Avon Xavier upang lumuhad at humingi ng awa, upang mapanatili ang kanilang dating posisyon. Sa madaling salita, ang mga taong ito ay isang kakilakilabot lamang. At dahil hindi pa naatasan si Harvey, ang mga nakaraang posisyon ng mga tao ay walang laman. At binigyan ito ng isang ilusyon ng pangkat ng mga tao, naniniwala silang lahat na pagkatapos ng 3 araw, ang mga posisyon ng mga executive ay patuloy na mahuhulog sa kanilang mga kamay. Kumusta naman ang pamilyang York at Prince York na lumalaban ng paulit-ulit? Hindi ba ito ang pinakamurang sa huli? Gayunpaman, ang mga taong ito ay hindi mga confidant ni Harvey sa oras at natural na hindi alam ang kanyang pagkakakilanlan. Manager Howard, maaari mo bang i-play ang larong ito sa pulong na inayos mo? Ang tao ay napakakinakabahan kamakailan at nangangailangan ng ilang ngunit i-play ito. Kung huwag magkamali, alam mo, ito ay isang kritikal na sandali. Sa sandaling ito, maraming mga tinatawag na executive ang nagsabi ng isang ngiti habang hawak ang kanilang baso ng alak. Kahat sila ay napakamabangis at pakiramdam na magagawa pa nilang sakupin ang isang mataas na posisyon pagkatapos ng pagsasama ng mga assets ng Sky Corporation. Kung hindi man sila ay hindi narito ngayon. At si Felix Howard ay hindi lamang isang nagbabalik, ngunit siya rin ay isang tagapamahala ng departamento sa murang edad. Sa kanilang opinyon, kwalipikado si Felix Howard na makasama sila. Kung hindi man ay hindi sila lilito sa pribadong club na ito. Walang problema. Dahil nais kong anyayahan ang lahat na dumating. Lahat ay dapat magsaya at matapos ang seremonya, pagkaraan ng 3 araw, ang lahat ay nasa isang mataas na posisyon, ngunit walang oras upang lumabas at Magi-Ero, ngumiti si Felix Howard at sinabi. Way, dahil mahusay na nagsasalita si Manager Howard, kung gayon ang lahat ngayong gabi ay pupunta ayon sa pagkakabuklod. Ngayong gabi, magiging artista kami para kay Manager Howard. Lahat ng mga taong ito ay tumatawa. Sa katunayan, tuwang-tuwa sila nang marinig nila ang kahilingan ni Felix Howard. Ang kanilang mga araw ay napaka-boring, dahil sa mga gawain ng Prince York at pamilya ng York. Medyo gising din sila sa gabi. Ngayon na mayroon silang isang pagkakataon na maging masaya at magpahinga, hindi sila tatanggi. Tulad ng kung ano ang masasakta nila dahil sa kanilang dapat na kaligayahan, wala itong kinalaman sa kanila. Pagkatapos ng iyahat, sa kanilang opinyon, sila ay isang napakahusay na tao, kaya kung ano ang nariyan upang makahanap ng isang mas mababang klase ng tao na maglaro. Dahil sa mga gawain ng Prince York at pamilya ng York, medyo gising din sila sa gabi. Ngayon na mayroon silang isang pagkakataon na maging masaya at magpahinga, hindi sila tatanggi. Tulad ng kung ano ang masasakta nila dahil sa kanilang dapat na kaligayahan, wala itong kinalaman sa kanila.
Pagkatapos ng iyahat sa kanilang opinyon, sila ay isang napakahusay na tao, kaya kung ano ang nariyan upang makahanap ng isang mas mababang klase ng tao na maglaro. Dahil sa mga gawain ng Prince York at pamilya ng York, medyo gising din sila sa gabi. Maraming salamat sa lahat. Ngayon na mayroon idol na silang isang sumusubaybay pagkakataon sa na ating maging channel. masaya at magpahinga, Please subscribe hindi to our sila YouTube and tatanggi. Facebook channel, Tulad ng JC kung ano ang Entertainment. masasaktan nila Maraming dahil sa salamat po. kanilang dapat na kaligayahan, wala itong kinalaman sa kanila. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang opinyon, sila ay isang napakahusay na tao, kaya kung ano ang nariyan upang makahanap ng isang mas mababang klase ng tao na maglaro. Paparating na ang mga tao. Sa sandaling ito, biglang ngumiti si Felix Howard at sinabi. Nang makita ang pasukan sa pribadong club, lumakad si Harvey gamit ang kanyang mga kamay sa likuran ng sandaling ito, kalmado ang kanyang ekspresyon at hindi marunong. Kahit na lumapit siya, mayroong isang hindi mailalarawan na aura sa kanyang katawan. Ngunit ang ganitong uri ng damdamin ay sumabog, ngunit iniwan din ito ang mga magiging executive na medyo naguguluhan. Felix Howard, ito ba ang pinag-uusapan ni isang ehekutibo na medyo hindi sigurado? Nakaramdam siya ng pamilyar sa taong nasa harap niya, ngunit hindi niya naalala kung saan niya siya nakita. Sa katunayan, lahat sila ay maliit na tao noon, at hindi nila dapat nakilala ang head-on ni Harvey. Gayunpaman, sa ilang mga aktibidad sa taong iyon, ang mga maliliit na tao na ito ay maaaring makita ang figure ni Harvey mula sa malayo, kaya medyo mapahanga sila. Ngunit ito ay isang impression lamang. Siya. Makita kita sa isang minuto, ngumiti si Felix Howard. Pagkatapos ay humakbang siya, lumakad papunta kay Harvey at sinabing, "Halika, ipakilala ko sa iyo ang mga executive." Ito si Harvey, ang manugang na lalaki ng pamilya Zimmer, at ang basurahan ni Mandy. Ang bawat ehekutibo ay dapat narinig tungkol sa kanya. Sa hinaharap, kung mayroon kang anumang magagandang proyekto o negosyo sa Sky Corporation, tandaan na ipakilala ang mga ito sa kanila. Ilagay mo sa akin ang mukha para kay Felix Howard. Sa puntong ito, mabait na nagsalita si Felix Howard, ngunit ang pagkakakilanlan ni Harvey ay itinuro ng direkta. Sa mga salita, bakit nangangahulugan ito na makilala ang mga tao sa Harvey? Ginagawa niya lang si Harvey na nagpapasaya sa mga tao. Sapat na, sa susunod na sandali, ang lahat ng mga executive na ito ay tumawa. Tila hindi nakikita ni Felix Howard ang mga nakangiting-ngiti sa mga mukha ng mga taong ito. Ngunit ngumiti pa rin siya ng mabuti. Kay Harvey, ipakilala ko sa ito ang tauhan ng Sky Corporation na si Roger. Ito ang manager ng negosyo ng Sky Corporation na si Jacob Reyes. Sino ang Felix? Isa-isa na ipinakilala sa kanila ni Howard, at ang mga tinatawag na executive, sa puntong ito, lahat ay tila mayabang. Malinaw, naramdaman nila na hindi kwalipikado si Harvey upang matubunan sila. Tiningnan ni Harvey ang mga taong ito na may malaking interes. Matapos tapusin ni Felix Howard ang mga pambungad ng paisa-isa. Sinabi ni Harvey, "Felix Howard, sigurado ka ba na ang lahat ng mga taong ito ay nangungunang executive ng Sky? Hindi ka niloko ng mga ito?" Nang sabihin ng mga salitang ito, ang lahat ng mga executive ay tumingin kay Harvey. Tumingin si Felix Howard sa lahat, ngumiti at sinabi, "Bakit ka nagtatanong?" Magaan ang sinabi ni Harvey, "Kung naaalala ko ng tama, hindi ko pa itinalaga ang mga posisyon na ito, mayroon ako." Ito, lahat ay natigilan ng sabay-sabay, dahil hindi nila kailanman naisip na sasabihin ito ni Harvey. Sinabi ni Harvey na hindi sinasadya. Mga posisyon ng mga nangungunang executive ng Sky Corporation ay inilaan para sa tunay na may kakayahang mga bago magpasya ang kandidato. Kahit na si Evan Xavier ay hindi maglakas loob na humirang sa kanya ng walang pahintulot. Kaya't kung lumabas ka upang manloko at manloko sa ngalan ng isang nangungunang executive ng Sky Corporation, hindi ka ba natatakot na gampanan ng pananagutan? Kapag sinabi ito, ang mga ekspresyon sa mukha ng lahat ay mapurol.
Dahil tama si Harvey, hindi pa sila opisyal na pinangalanan. Ngunit nadama ng lahat na sa kanilang pagkakakilanlan, katayuan at kwalifikasyon, tiyak na makukuha nila ang posisyon na iyon. Gayunpaman, ang pinananatiling manugang na lalaki na ito ay nakapagsabi ng malinaw sa kanyang sitwasyon, na ginagawang medyo kakaiba ang mga tao. Sa puntong ito, tumawa ng malakas si Felix Howard ng isang puff. Muli, dito kami muli, Harvey, sasabihin mo ba sa lahat na ikaw ay Prince York? Nang marinig ang mga salita ni Felix Howard, ang lahat ng mga executive na ito ay gumanti. Maya-maya, lahat ay nakakapit sa kanilang mga tiyan at tumatawa, nakakita sila ng isang taong nagyayabang, ngunit ito ay labis. Si Roger Blin ang unang ngumiti at sinabing, alam mo ba kung sino si Prince York? Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Iyon ang unang tao sa Southlight. Ang nangungunang pinuno ng Southlight ay dapat magalang sa paano ang isang karakter na tulad niya ay naging isang mayabang. Paano ito naririto? Maaari mo bang ento ang pagiging nakakatawa. Nagtawa rin si Jacob Reyes at sinabi, kami. Ang mga tao na mula pa noong 100 bilyong grupo ay nagtatrabaho sa negosyo ng pamilya ng York. At pagkatapos ay ang 4 na mga masters ng pamilya ng York ay dumating sa kapangyarihan, at kami ay nasa mataas na lugar din. Ngayon ay kailangang gamitin muli kami ni Prince York. Sa palagay mo ba ay matalino, may kaalaman at may karanasan na mga taong katulad namin ay lokohin ka? Sa mga araw na ito, kahit isang taong basura ay maaaring magkakilala sa Pangulo. Prince York, siya ay masyadong mababaki. Hindi sila gumanap sa publiko o mag-post ng kanilang sariling mga larawan. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga walang kahihiyang tao ay nagpapanggap na siya. Ang mga taong iyon, sa palagay ko dapat silang itapon sa istasyon ng pulisya ng ilang araw, huminahon. Kitang ihagis sa isang madhouse. Ang lugar na iyon ay angkop. Sabihin nito, tumawa ang lahat. Kinuha pa ni Jacob Reyes ang kanyang cellphone at sinabi ng may ngiti, Harvey, alam ko ang dean ng isang ospital sa kaisipan. Nais mo bang makipag-ugnay sa iyo sa isang kama at ginagarantiyahan ka ng isang mas mababang diskwento? Harvey ay pinagtawanan ng lahat. Kapabuntong hininga lang siya. Ito ay ang lahat ng aking pagkakamali. At ang mga kawani ay hindi nakaayos ng asap, kaya pinapayagan ang mga clown na ito sa puntong ito. Biglang kumuha ng toothpick si Roger Blin, hinawakan ang baba ni Harvey, at ngumiti. Ang pinananatiling manugang na ito ay mukhang maganda, hindi nakakagulat na inaalagaan niya ang kanyang sarili at lumiliko ito. Na mayroon akong ilang mga kliyente na mayaman na mas matandang kababaihan, at sila ang nangangailangan ng hydration ng balat. Ipakikilala ko sila sa iyo. Maaari mong isaalang-alang ito bilang isang tulong upang mahanap ang iyong sarili ng isang trabaho. Paano ang tungkol doon? Sabihin nito, tumawa ulit ang lahat. Tama iyon ang dapat mong ilaan ang iyong sarili, kaya kailangan itong maglingkod sa mayamang babae sa mga pangangailangan. Umiti si Harvey at sinabi, di ko ito kailangan sa ngayon. Ngunit sa palagay ko ang mga ginoo sa paligid mo ay maaaring kailanganin ito sa loob ng ilang. Bakit hindi mo sila binigyan ng pagkakataong na sinabi ni Roger Harvey, huwag maging matigas ang ulo, sinasabi ko sa iyo, ngayon kailangan mong pumunta, at kailangan mong pumunta at kung hindi mo. Pinutol siya ni Harvey at gaanong paano kung sasabihin kong hindi. Kung sasabihin mo hindi, bankruptcy namin ang kumpanya ng iyong asawa. Kung huwag kalimutan, ang pamilyang Zimmer na lumuhad ka at dilaan ang kanilang mga bodasa, ngayon ay isang negosyo sa pamilya lamang sa ilalim ng aming Sky Corporation. Kung nais namin ang tulad ng isang maliit na kumpanya na mabangkarot. Ilang minuto lamang sa madaling salita, hindi lamang ito tungkol sa iyo, kasama nito ang iyong asawa,
kahit na ang buong pamilya Zimmer ay nasa ilalim ng kontrol ng mga taong katulad namin. Kung nais namin, maaari kaming patayin sa loob ng ilang minuto, maunawaan. Ang isang pangkat ng mga magiging executive ay tumatawa sa sandaling ito. Ito ay isang simbolo ng kanilang kapangyarihan. Noong nakaraan, gumamit sila ng mga katulad na pamamaraan upang manginsulto sa maraming tao. Itinuro pa ni Roger Blin ang ilong ni Harvey at malamig na sinabi, "Sabihin sa iyo ang katotohanan. Hayaan ka ni Felix Howard na dumating ngayong gabi. Kaya't napagtanto mo kung gaano ka sa harap ng aming kagalingan. Taruan ka lang." Tinuro pa ni Roger Blin ang ilong ni Harvey at malamig na sinabi, "Upang sabihin sa iyo ang katotohanan. Hayaan ka ni Felix Howard na dumating ngayong gabi, kaya't napagtanto mo kung gaano ka sa harap ng aming kagalingan, ikaw ay isang laruan lamang." Inabot ni Felix Howard at pumalakpak si Harvey sa balikat. Pagkatapos ay ngumiti at sinabing, "Trash, makuha mo sa madaling sabi, hindi lamang sa iyo, ngunit ang kapalaran ni Mandy at ang buong pamilya Zimmer ay nasa aming mga kamay. Harvey, dapat kang masunurin, kailangan mong gawin ang nais naming gawin. Kung hindi, mula sa puntong ito, ikaw at Mandy ay hindi magkakaroon ng isang lugar na nasa Buckwood." Jacob Reyes ay ngumiti ng buong pagmamataas at mapagmataas. Dahil hindi nila natagpuan ang isang masayang laruan sa mahabang panahon. Alinman hayaan ang iyong sarili na mapangapiyo. Lumuhad lamang at humingi ng awa. Napakakaunting mga laruan tulad ng Harvey na maaaring pigilan ng walang sinasabi, at iyon ang natutuwa sa kanila. Kaya binabantaan mo ako. Gusto talaga ni Harvey na tumawa sa sandaling yun. Hindi niya talaga pinansin ang mga maliliit na tao na ito. Kahit na iniisip ng mga taong ito na mahalaga at magyabang, hindi siya nagmamalasakit. Pagkatapos ng lahat, napakaraming tulad ng mga tao. Ngunit ang problema ay ang mga taong ito ay talagang lumapit sa kanya sa isang pangkat upang banta siya ngayon. Medyo walang magawa si Harvey. Sobrang bobo na makita ito, at ito talaga ang unang beses na nakakita ako ng isang tao na pipi sa puntong ito. Hindi ka namin binabantaan, ngunit nagtuturo kami sa iyo ng isang aralin upang maunawaan mo kung paano gumagana ang lipunan. Kailangan mong maunawaan na sa isang salita mula sa amin, ang pamilya Zimmer ay mabangkarot. At ikaw, hindi mo na kailangang kumain. Si Roger Blin ay may matatag na ekspresyon sa kanyang mukha, na parang siya ang reyna na maaaring magpasya sa buhay at kamatayan ng iba. Ang mga kondisyon, hindi kita maintindihan. Magaan nagsalita ni Harvey, ngunit nais na makita kung ano ang maaaring gawin ng mga taong ito. Humakbang si Roger Blin, at pagkatapos na tumingin kay Harvey pataas at pababa ng ilang sandali, bigla siyang ngumiti. At sinabi, "Kawili-wili, funky at hindi isang maliit na batang pagkatapos ay baguhin natin ang laro. Hanggat maaari mong mapasaya kami, maaari naming hayaan din na umalis si Mandy." Nang matapos niyang magsalita ang mga ito, kumuha si Roger Blin ng isang baso ng pulang alak mula sa mesa, pagkatapos ay lumakad sa isang mataas na lugar at ibinuhos ang pulang alak ng direkta sa ulo ni Harvey. "Gaano ka kawili-wili? Tingnan mo, hindi ka ba mukhang mas gwapo na ganyan?" Tumawa si Roger Blin. Nang makita siya ng iba, sumunod sila sa suit, at isa-isa ay kinuha nila ang pulang alak at inispray ito sa katawan ni Harvey. Wala pang isang minuto, ang katawan ni Harvey ay nababad at ang pulang alak ay tumutulo sa buong katawan niya. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Harvey ay nanatiling hindi nagbabago. Sa larangan ng digmaan, siya ay dating nakuha ng kaaway, at ang kahihiyan na dinanas niya ay 100 beses na mas malaki kaysa sa oras na iyon, ngunit maaari niyang gawin itong gaanong. Ngayon sa harap ng ilang mga joker, magagalit ka na ba ngayon? Sabi nila. Gayon din.
Napakahusay na alam ni Harvey na hindi ito magsisilbi upang talunin ang mga taong ito sa oras na iyon. Ang pinakamahusay na paraan upang makaganti sa kanila ay upang mawala ang lahat ng kanilang ipinagmamalaki. Nawa mabuhay sila sa takot at panghihinayang sa nalalabi nilang buhay. Iyon ang parusa na naimbak ko para sa kanila. Sa pag-iisip nito, hindi nag-abala si Harvey upang tingnan ang pangkat ng mga tao na ito, ngunit sa halip ay lumingon sa direksyon ng exit. Ang bago at lumang mga account ay kinakalkula ng magkasama sa 3 araw. Sa oras na ito, hindi pa rin komportable si Jacob Reyes. Nang makita na nais ni Harvey na umalis, sinabi niya ng malakas, "Trash," na nagsabing maaari kang pumunta. Umikot at dilaan ang mga talampakan ng sapatos. Nandinig na. Ang iba pang tinatawag na mga executive ay tumawa din. Ang bawat isa sa kanila ay nakakataas ng kanilang mga paa at hiniling kay Harvey na dilaan ang mga talampakan ng kanilang sapatos. Malamig na tumingin si Harvey at hindi sumagot. Nang makita ang hitsura ni Harvey, si Jacob Reyes ay umungol. "Trash! Hindi mo ako narinig o ikaw ay tanga at hindi maiintindihan ang mga manager Reyes." Kalimutan nito. Hayaan siyang dilaan ang mga talampakan ng kanyang sapatos na sa palagay ko ay mas mahusay na hayaan siyang lumuhad at matutong tumahol. Umiti si Roger Blin at nagsalita sa sandaling ito. Ngunit kung ano ang tila magagandang salita ay walang iba kundi ang mga salita ng mga ahas at alakdan. "Harvey, sasabihin ko sa iyo si Manager Howard. Hanggat lumuhad ka at natutong tumahol tulad ng isang aso. Ipinapangako ko sa iyo na hindi namin kailanman mapahiya si Mandy at ang pamilyang Zimmer mula ngayon. Ano sa palagay mo?" Ang pakikinig sa mga salita ni Roger Blin, ang mga mata ng lahat ay kumislap. Ito ay mas masaya kaysa sa pagpapalam kay Harvey na dilaan ang mga talampakan ng iyong sapatos. Sa sandaling ito, lahat sila ay kumuha ng kanilang mga cellphone at naghanda na mag-record. Magmadali sa iyong tuhod. Bilang isang taong mababa, normal para sa iyo na matutong tumahol sa harap. Hindi ko alam kung gaano karaming mga tao ang nais na maging aming mga aso, ngunit hindi pa rin namin. Harvey, dapat kang pinarangalan para sa kung sino ka. Si Harvey ay sumimangot ng bahagya, ang pagmamataas ng mga taong ito na lumampas sa kanyang imahinasyon. Maaari lamang sabihin ng isa na sila ay sa katunayan dog eagles na pinalaki ng Quentin York at iba pa. Ngunit ang ekspresyon ni Harvey ay nagulat kay Roger Blin at sa iba pa, nag-aalangan siya at maalalahanin. Sa ngayon, ang mga tinatawag na executive na ito ay tumatawa ng malakas. Bumaba ka. Nais mo pa bang magkaroon ng magandang buhay? Ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon. Hanggat natututo kang tumahol, kami ang magiging suporta mo sa hinaharap. Harvey, mas mahusay mong makilala ang katotohanan. Kung hindi ka dinala ni Manager Howard dito, hindi ka magkakaroon ng mga kwalifikasyon upang malaman kung paano mag-bark sa harap namin. Si Roger Blin ay humawak ng higit pang mabangis na isang bote ng alak at sinampal ito sa harap ni Harvey, at sumigaw ng mahigpit, magmadali at lumuhad. Hindi mo ba naiintindihan ang mga salita ng tao? Sa sandaling ito, tuwang-tuwa si Roger Blin, sa kanyang mga salita, nagkakaroon lang siya ng isang mahusay na oras. Sa kanyang opinyon, mas maraming resistensya ni Harvey, mas matindi ang pagpapasigla. Pagkatapos ng lahat, ang mga tinatawag na executive na ito ay itinuturing na mga first class na tao. Sa katunayan, sa paningin ng Quentin York at iba pang mga miyembro ng pamilyang York sa nakaraang 3 taon, mas madali silang gamitin ng mga aso. Ang saloobin na ginagamit ni Quentin York at iba pa sa kanila ay natural na magagamit din sa mga tao ng isang mas mababang klase kaysa sa kanilang sarili. Nakakakita ng mga pangit na mukha ng mga taong ito, huminga si Harvey at sinabi ng malamig. Para sa iyong kontribusyon sa grupo, bibigyan kita ng isang pagkakataon.
Hanggang lumuhad ka at aminin ang iyong mga pagkakamali. Maaari kang magbigay sa iyo ng isang paraan upang manatiling buhay. Nakikita ang seryosong ekspresyon tungkol sa Harvey. Roger Blin at ang iba pa ay nagyelo ng ilang sandali, at pagkaraan ng ilang sandali ay nagtawanan silang lahat. Niyakap ni Roger Blin ang kanyang tiyan at sinabing, "Manager Howard, nakakatawa talaga ang crap na ito. Sa kasong ito, maaari mo pa ring sabihin ang ganitong uri ng bagay. Tila ang iyong utak ay talagang na-abnormally stimulated sa amin. Okay, ito na para sa gabing ito. Para sa tulad ng isang nakakatuwang laruan. Magkakaroon kami ng isang mahusay na oras pagkatapos ng seremonya ng pangkat ay natapos sa ilang araw. Sa susunod, kailangan mong gawin siyang mas masunurin, hahaha." Si Roger Blin ay ngumiti ng labis na maligaya, nanligaw at tila nagbago ang kanyang isip. Nakakatawa ang basurang ito, napakasama kung pinagdadaanan ko ito. Sa pagdiriwang ng ilang araw, kung saan makakahanap ako ng isang masayang laruan. Jacob Reyes at ang iba pa ay tumingin sa bawat isa at lahat ay tumango, na sinasabi, maaari pa ring maglaro si Manager Howard sa ganitong uri ng mahusay na laruan. Dapat ko itong i-play ng ilang beses. Hahaha, sandaling ito, isang tao na direktang kumuha ng 2 tambak ng pera mula sa Roger Blin ng ngumiti ng labis na maligaya, kinutya, at tila nagbago ang kanyang isip. Nakakatawa ang basurahan na ito, napakasama niya na pinagdadaanan. Sa pagdiriwang ng ilang araw, kung saan makakahanap ako ng isang masayang laruan. Si Jacob Reyes at ang iba pa ay tumingin sa bawat isa at lahat ay tumango, na nagsasabing, Manager Howard ay maaari pa ring maglaro sa ganitong uri ng mahusay na laruan. Kailangan kong i-play ito ng ilang ulit. Hahaha, maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Tuwang-tuwa silang lahat, tinitingnan ang mga mata ni Felix Howard. Ang Manager Howard na ito ay talagang nakakaalam kung paano kumilos at may magandang kinabukasan. Di nagtagal, lumabas ang mga taong ito gamit ang kanilang mga balikat na nakatali. Si Felix Howard lamang ang nanatili sa kahon. Tiningnan niya si Harvey na condescendingly, ang kanyang mga mata na puno ng pagmamataas. Scan ni Harvey ang eksena sa harap niya at tiningnan si Felix Howard, hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Nagdadala ka ng isang pangkat ng mga tao upang manginsulto sa akin, ito ba ang iyong layunin ngayong gabi? Hinailan ni Felix Howard ang isang sigarilyo at sinabi ng may ngiti. Siyempre hindi, kung ano ang paggamit ng pag-insulto sa sinasabi ko lang sa iyo. Ang mga praktikal na pagkilos. Ikaw ay basura, hindi ka karapat-dapat kaya ang iyong pag-iral ay walang tulong sa kanya, maaari pa itong patayin sa kanya. Kaya Harvey, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Bukas ay hihiwalayin mo si Mandy, iwanan ang Buckwood at magsimula ng isang bagong buhay sa isang lugar kung saan walang nakakaalam sa iyo. Habang nagsasalita siya, hinailan ni Howard ang isang bank card at inihagis ito sa mukha ni Harvey, narito mayroon kang 1,000,000, ang isang ito. Ito ang aking huling kabutihan sa iyo para sa kapakanan mo. Paano kung sasabihin ko hindi? Magaan ang sinabi ni Harvey, sabihin mo hindi. Ha. Tumawa si Felix Howard, nakita mo ang ilang mga tao ngayon. Sa katunayan, hindi sila ang mga executive ng Sky Corporation, ngunit kung walang sorpresa, sila ay magiging mga executive ng Sky Corporation sa loob ng 3 araw. Matapos isama ang mga ari-arian ng pamilyang York, ang Sky Corporation ay magiging pinakamalakas na kumpanya sa Southlight. Maliban sa ilang mga pamilyang top-notch na halos hindi makikipagkompetensya sa kanya. Ang iba ay mayroon lamang mga kwalifikasyon na isumite sa Sky Corporation. Ang mga hinaharap na pagkakakilanlan ay mahuhulaan. Kahit nasa itaas maliban kung handa kang maging laruan niya.
Ang kanyang kung nakakasakit ka sa mga nangungunang executive ng Sky Corporation, na nakakaalam kung ano ang mangyayari sa iyo. Hindi lang ito tungkol sa iyo, sasaktan mo SI Mandy kahit na hindi mo iniisip ang tungkol sa iyong sarili, hindi mo kailangang isipin ang tungkol kay Mandy, gawin mo. Malamig na sinabi ni Harvey ang mga bagay na ito ay hindi nababahala sa iyo mamatay. Matapos sabihin nito, tumalikod si Harvey at umalis na may walang malasakit na ekspresyon. Sa pribadong club, si Felix Howard lamang ang naiwan na may buntong hininga. Elsang basura, hindi ba mas maraming crap? Binibigyan ko ito ng isang pagkakataon. Dahil hindi mo alam kung paano pahalagahan, hindi mo ako masisisi. Bumagsak ang mga salita, nagpakita si Felix Howard ng isang nakakahamak na ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ay na-unlock niya ang telepono, na-click ang pindutan ng padala, at isang bagong naitala na video ay ipinadala sa isang pangkat ng pamilya. Kasabay nito, tinawag niya ang Autumn Reyes at ngumiti at sinabi, "Tapos na ang mga bagay, maliban kung ang kakuha ni Harvey ay mas malaki kaysa sa pader ng lungsod, mananatili siya, kung hindi man siya ay mag-pack up at pumunta. Bukas ay mabuti. Magaling kang gumawa." Sa kabilang dulo ng telepono, mukhang excited si Autumn Reyes, nakita ko ang video. Ang ganitong uri ng basura ay dapat trituhin tulad nito. Sa kasamaang palad hindi siya lumuhad sa bar tulad ng isang aso. Nakakahiya hindi ko makita ang napakagandang tanawin na iyon. Umiti si Felix Howard at nanay. Kung nais mong makita ito, kung makakakuha ka ng pagkakataon, dadalhin kita sa eksena upang makita ito, saan ko mapapanood ang video sa isang masaya at komportableng paraan. Gumagawa ng kahulugan ha. Parehong tumawa silang masaya. Sa labas ng pribadong club, isang matangkad na lalaki ang lumabas sa mga anino. Panginoon! Ang mga taong ito ay napapahamak. Ang taong dumating ay si Ray Hart. At ang pribadong club na ito ay kanya din, kaya alam niya ang buong proseso, ngunit hindi nag-order si Harvey, hindi siya naglakas loob na pumasok. Hindi, pumunta sa Buckwood ngayong gabi at hanapin si Yvonne. Magpapadala ako sa kanya ng isang mensahe tungkol sa ilang mga pagsasaayos ng tauhan sa kumpanya at tutulungan mo siya. Magaan ang pagsasalita ni Harvey. Orihinal na, ayaw niyang makitungo sa ilang mga bagay ng mabilis, ngunit nais niyang maghintay hanggang may sama ang mga ari-arian ng pangkat. Ngunit ang nangyari ngayong gabi ay nagpabilis sa kanya. Oo. Hindi naglakas loob si Ray Hart na sumuway sa utos. Dahil laging kumikilos si Harvey. At ang tanging magagawa niya sa gayong pagkakasunod-sunod ay upang maisakatuparan ito kaagad habang napahiya si Harvey. Sa Buckwood sa bahay ng Zimmer, ang buong pamilya Zimmer ay maliwanag na naiilawan at ang eksena ay napuno ng mga tinig. Maraming mga pinuno ng mataas na antas mula sa pangalawa at pangatlong rate na mga pamilya at negosyo ng Buckwood ang dumalo. Walang ibang dahilan. Dahil kumalat ang balita sa mga bilog na pangitaas na klase ng Buckwood na ipanukala ng Prince York ng Sky Corporation sa kanyang asawa sa seremonya ng pagsasama-sama ng asset. At ang kanyang asawa ay nagmula sa pamilyang Zimmer. Prinsipe York. Sa lahat ng timog na liwanag ay walang nakakaalam sa balitang ito. Malalakas at mayaman bilang isang bansa ng kaaway. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa Southlight na ang isang pamilya ay nakamit ang ganoong bagay. Maaari bang makuha ng pamilyang Zimmer ang kanilang anak na babae upang pakasalan si Prince York? Siya ay nakalaan upang lumipad sa isang sangay at maging isang phoenix. Ang mga tinatawag na mga pamilyang nasa itaas na klase na dumalo sa pulong, medyo may inggit at puot. Kung ang anak na babae ng kanyang pamilya ay magpakasal kay Prince York, kung gayon ang kanyang katayuan ay tiyak na napakataas. Sa Iron Throne, tiningnan ni Lolo Zimmer ang karamihan ng tao na may hitsura ng kaluwagan sa sandaling ito. Queen.
Ang aming pamilya Zimmer ay tatayo ng matatag sa Buckwood mula pagkalipas ng 3 araw. Kapag nagpakasal ka kay Prince York, ang aming pamilya Zimmer ay magiging isang pamilya na first huwag tingnan ng pangalawa at pangatlong klase ng pamilya na pupunta sa amin ngayon. Matapos mong opisyal na ikasal ang Prince York, ang mga unang pamilya ng klase ay tiyak na hindi maliitin sa. Ngayon, si Queen Zimmer ay may suot na damit at nakaupo sa tabi ni Mr. Zimmer, tulad ng isang mapagmataas na prinsesa. Lolo, huwag mag-alala, magiging isang magandang araw para sa pamilya Zimmer kapag nandoon ako. Sumagot si Lolo, alam mo na si Queen, dapat ikaw ang pinakaikinalulungkot, matapos na hindi ka masaktan ng lahat ng lolo. Tila nasisiyahan si Lolo Zimmer, ginawa mo. Maaari bang ako ay sapat na gulang upang maabot ang tuktok ng buhay muli salamat sa isang apo? Ngunit Lolo, hindi dapat masyadong maraming mga tao na lumahok sa seremonya. Mayroong 10 tao na maximum. Hindi ko alam kung iniisip mo kung sino ang dapat pumunta kay Lolo, biglang sinabi ni Queen Zimmer habang siya ay gamulong. Sinabi ni Lolo Zimmer, hindi pa, mayroon ka bang mga mungkahi? Si Queen Zimmer ay nag-shock at sinabi, walang mungkahi, ngunit nais kong dumalo ang pamilya ni Mandy. Ha? Nagulat ang old Zimmer. Hindi ba si Queen Zimmer ang pinakakinamumuhian ni Mandy? Bakit ko hilingin sa iyo na magkasama? Ipinagmamalaki ni Queen Zimmer. Narinig ko na kapag lumabas ang isang tunay na malaking pamilya, magdadala sila ng ilang mga tapat na lingkod sa ang aming pamilya Zimmer ay wala pa ring tapat na lingkod, ngunit hindi kaya ni Mandy yun. Sa palagay ko ay iiwan niya ang kanyang pamilya at pansamantalang maglingkod sa akin bilang aking tapat na lingkod pagdating ng oras. Dapat siyang magaling sa paghahatid ng mga pinggan, paghahatid ng alak at paglilinis. E ano ngayon? Pagkatapos ng lahat, magkakaroon siya ng kakayahang iyon at tiyak na magagawa niya ang kanyang makakaya. Hindi nag-atubiling si Lolo Zimmer. Okay, nakikinig sa iyo, sila ang ilang mga tapat na lingkod sa iyo. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 811, si Mandy ay naghihintay para kay Harvey sa pasukan. Nang bumalik siya, mabilis siyang nagbigay sa kanya ng isang malaking tuwalya. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ikinalat ni Felix ang footage ni Harvey na napahiya sa grupo ng Yates Family Chat. Lahat sila ay abala sa upvoting ng video, masyadong. Si Grandma Yates ay pinipilit pa rin si Felix para dito. Natagpuan niya ang kanyang mga pagkilos na hindi kapani-paniwalang pambihirang. Gusto ni Mandy na alisin ni Felix ang video sa sandaling ipinadala ito, ngunit ang mga miyembro ng pamilya ng Yates ay lashed out sa kanya para dito. Sinabi rin nila na ang dumi ng isang tao ay nawala ang lahat ng karangalan para sa pamilya Yates. Kung nakita pa ni Mandy ang kanyang sarili bilang isang apong babae ng pamilyang Yates, dapat niyang sipain lamang siya sa kanyang pamilya. Sa kanyang tinatawag na saloobin ng pamilya, si Mandy ay nakipaglaro sa galit na napagtanto niya na ang tinatawag na pagtitipon sa pagitan ng kanilang dalawang pamilya ay isang set-up lamang mula sa simula. Nais ng isang partido na si Harvey ay ma-kick out sa pamilya. Ang iba ay nais na pilitin siya na masipa siya. Harvey, alam ko na handa kang maging mapahiya dahil sa akin. Ang bagay na ito ay si Felix na set-up. Hindi sila hihinto roon. Si Mandy ay nababalisa at pinananatili niya ang sarili. Si Harvey ay nagpahid ng kanyang buhok, nakangiti. Huwag kang mag-alala, mahal. Maayos lang ako. At ang mga taong ito ay talagang tumawag sa kanilang sarili na mas mataas na up sa corporation. Makikita natin kung talagang totoo sa loob ng 3 araw. Tiyakin ko na maging nandoon kapag nangyari iyon. Gusto kong makita kung paano sila maaaring maging tinatawag na mas mataas na ups kung ako pa rin ay nasa paligid. Iniisip ni Mandy na pinaplano ni Harvey na ilantad ang kanilang immoral na mga gawain. Pagkatapos ay idinagdag niya ng nag-aalala, ang isang braso ay hindi maaaring makipagbuno sa isang binti.
Sa mga sitwasyon tulad nito, mayroon silang lakas sa mga numero. Ang sinasabi mo ay hindi mahalaga sa lahat. Makikita natin ang tungkol dito, sinabi ni Harvey ng mahinahon. Magiging magandang palabas ito kapag dumating ang oras. Well, pupunta ako sa iyo. Bago, hindi nagplano si Mandy na dumalo sa seremonya ng pagsasama ng asset dati. Gayunpaman, nagpasya siyang pumunta para kay Harvey habang nag-aalala siya na gagawin niya ang isang bagay na pantal. Nag-alala si Harvey na hindi niya mahanap ang isang dahilan upang papuntahin si Mandy sa seremonya ng pagsasama ng asset. Ngayon na siya ay nagtanong na sumama sa kanya, agad siyang tumango at sumagot, "Sigurado. Magkasama tayo. May 3 araw na natitira. Mag-iisip ako ng isang paraan upang makakuha ng isang paanyaya." Sinabi ni Mandy, nagbuntong hininga. "Hindi na kailangan. Hindi mo ba sinabi na mayroon kang isang kota dati? Pumunta ka lang sa akin," sinabi ni Harvey York, pa rin ang umingiti para sa ngayon, magbalik tayo sa Buckwood. Ang pagliko ng mga kaganapan ay hindi inaasahang. Pagkalipas ng 3 araw, tinawag ni Senior Zimmer si Mandy Zimmer at ang kanyang pamilya na dumating ng maaga sa umaga. Ang buong pamilya ni Mandy ay nalilito. Sila ay nasa Half Moon Bay sa nakalipas na ilang araw, kaya hindi nila alam kung ano ang nangyari sa loob ng mga Zimmer habang wala sila. Nang makarating sila sa 10 sa Zimmer at narinig ang mga alingaw ni Prince York na magpo-propose sa kay Queen Zimmer sa seremonya ng pagsasama ng asset, si Mandy naramdaman na nalaglag na umiikot ng walang katapusan. Gusto niyang gumawa ng isang matagumpay na karera para sa sarili sa pamilya Zimmer. Alam ni Mandy na ang kanyang pamilya ay hindi na magkakaroon pa ng anumang higit na awtoridad sa loob ng mga Zimmer kung talagang pakasalan ni Queen ang Prince York. Si Queen ay tiyak na pilitin si Prinsipe York sa pagbibigay kay Zack ng posisyon ng CEO sa pamamagitan ng pillow talk. Pagkatapos ng lahat, si Queen at Zack ay sa parehong panig. Sa sandaling iyon, ang mga Zimmers na lahat ay nakadamit sa ginto at pilak. Nang dumating si Mandy at ang kanyang pamilya, inilipat ng lahat ng mga Zimmer ang kanilang pagtingin sa kanila. Kabanata 812. Pinalakas ni Queen ang kanyang mga mata habang tinitingnan niya si Mandy, at pagkatapos ay sinira ng isang ngiti. "Oh, Mandy, perpektong tiyempo. Halika, subukan ang formal na outfits na inihanda ko para sa iyo lahat at makita kung sila ay magkasya." Habang nakipag-usap siya, pinipigilan ng isang alipin ang isang damit na tumayo. Si Mandy at ang kanyang pamilya ay hindi nakasulat sa kanilang pagtingin sa alipin. Ang susunod na pangalawang, ang paghamak ay isinulat sa lahat ng kanilang mga mukha. Ang mga outfits na tinutukoy ni Queen ay talagang formal, ngunit para sa butlers at maids. Si Queen ay talagang nagdala ng mga outfits na sinadya para sa mga tagapaglingkod para kay Mandy at sa pamilya niya. Ano ang kanyang binabalak? Ang pagpansin ng pagbabago ng mukha ni Mandy, si Queen sinabi niya ng malamig, "Oh, Mandy. Narinig ko na kapag lumabas ang mga malalaking pamilya, kailangan nila ng ilang dedikadong mga tagapaglingkod na sumama sa kanila. Kung hindi nila, gusto nilang manghimasok ang buong pamilya. Mula ngayon, ang mga Zimmer ay sumisilip sa threshold ng isang unang rate ng pamilya. Iyon ang dahilan kung bakit ang ilang mga bagay ay kailangang bigyan ng maingat na pansin. Ang mga tagapaglingkod ng pamilya na ito ay masyadong mababa ang kalidad, kaya maaari lamang akong humingi ng tulong sa iyong pamilya." Si Queen Zimmer ay nagsalita ng buong kapurihan. Si Mandy ay hindi pa nagsalita ng isang salita habang si Lillian nang marinig ay hindi nagugustuhan at galit na nagsalita. "Queen, kami ang iyong mga matatanda. Ngunit sinasabi mo sa amin na maging iyong mga tagapaglingkod sa iyong seremonya ng pakikipag-ugnayan. Hey, kaya alam mo na ito ang aking seremonya sa pakikipag-ugnayan. Dapat mong malaman na ako at si Prinsipe York ay mag-asawa mula ngayon. Ang aking asawa ang tuktok na lalaki sa lahat ng Southlight. Ang pinakamalaking gulugod ng pamilya Zimmer sa hinaharap. Sa lalong madaling panahon, hindi ka lamang ikaw at ang iyong pamilya, kahit na ang Senior Zimmer ay dapat gawin kung ano ang hinihiling ko sa kanya." Habang si Senior Zimmer ay naging labis na mapataob sa paputok na deklarasyon ni Queen, pinilit pa rin niya ang kalasag ng kalamidad.
Tama iyan. Si Queen ay magiging bayad sa kung ano ang ginagawa ng Zimmer sa hinaharap. Simon, alagaan ang iyong anak na babae. Tandang padamdam. Magmadali at magsuot ng mga damit na ito. Ang mga tao ay darating upang makuha ang mga kamag-anak sa lalong madaling panahon. Si Simon Zimmer ay isang walang kapangyarihan na tao. Alam niya na wala siyang pagkakataon na mabuhay sa Buckwood kung siya at ang kanyang pamilya ay magsusuot ng mga tagapaglingkod sa publiko. Sa katunayan, si Simon ay nagngangalit sa galit. Ama, bago, gagawin ko ang anumang bagay na tinanong mo sa akin. Ngunit hindi ko magagawa ito. Kami ay Zimmers din. Hindi kami mga tagapaglingkod. Gayun din, si Mandy ang CEO ng kumpanya ng Zimmers. Para sa amin na magsuot ng mga outfits ng mga tagapaglingkod para sa walang dahilan, sinusubukan mong gumawa ng mga kamangmangan sa amin. Sa pakikinig sa kanyang mga salita, si Queen ay humadjekik at ngumisi. Tama, halos ako ay nakalimutan. Si Mandy ay talagang aming CEO kung gaano kalaki at dominado. Dapat mong tangkilikin ito habang tumatagal pa ito, dahil ang iyong oras bilang CEO ay halos tapos na. Sinabi ni Queen na tumatawa. Si Lillian ay nanginginig, halos lumuhad para sa awa. Queen, kami ay kamag-anak. Paano mo ito magagawa sa amin? Nang maging CEO si Mandy, hindi niya ginawa ang anumang bagay upang saktan ka. Ang mga tao ay dapat magkaroon ng budi. Ang mukha ni Mandy Zimmer ay nawala ang lahat ng kulay, ngunit sinabi pa rin niya, Nanay, huwag kang humingi sa kanya. Maaari lamang nating iwanan ang mga Zimmer ng isang beses at para sa lahat. Hindi ito kung hindi tayo makaliligtas sa Buckwood. Kapag iniwan natin ang mga ito, ang mga mata ni Queen at Zack ay kumikinang sa mga salita ni Mandy. Si Zack ay agad na bumangon, sinasabing, Mandy, hindi namin pinipilit ka at ang iyong pamilya na magsuot ng mga regalo sa seremonya ng pakikipag-ugnayan kung ayaw mo. Huwag sabihin na hindi namin binigyan ka ng isang pagpipilian. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 813. Dahil ikaw ang nagsabi na iiwan ang mga Zimmer, kailangan mong gawin habang sinabi mo ito. Halika, dalhin ang kontrata. Sa order ni Zack, isang kontrata na handa na ay ibinigay. Ang mga nilalaman ng kontrata ay simple. Si Mandy Zimmer at ang kanyang pamilya ay kailangang umalis sa mga Zimmer ng isang beses at para sa lahat, wala na sa kanila. Mula sa araw na iyon, 14% ng mga stock at mga ari-arian na pag-aari ng mga Zimmer sa kumpanya ay may anumang bagay na gagawin kay Mandy Zimmer at sa kanyang pamilya. Dapat ding umalis si Mandy ang sarili mula sa posisyon ng CEO. Nang matapos niyang basahin ang kontrata, ang mukha ni Mandy ay naging puti bilang isang papel. Ang katawan ni Simon Zimmer ay nagsimulang mawawala ng walang kontrol. Si Lillian ay nahulog sa lupa, na paralisado mula sa galit. Zack, Queen, hindi ka nais-nais na mga wretches. Naghahanda ka. Ginawa mo ito ng sadya ito. Sumagot si Zack nang walang kamali. Mali, kaya kung ano ang intensyon nito. Ngayon, ibibigay ko ang iyong mga pamilya ng dalawang pagpipilian. Bilang ng isa, mag-sign sa kontrata. Numero ng 2. Magsuot ng mga lingkod na outfits at kumilos bilang isa sa seremonya ng pakikipag-ugnayan. Si Queen Zimmer ay tumawa ng malakas, sumasang-ayon sa kanyang pahayag. Sinabi ni Senior Zimmer ng malamig, magmadali ka na. Ang malaking araw ay halos narito. Huwag sumira sa kalagayan ng nobya sa panahon ng seremonya ng pakikipag-ugnayan. Si Simon at Lillian ay nakalok ang mga tingin ng kalungkutan. Paano sila maaaring patuloy na magsaya sa kayamanan at kaluwalhatian pagkatapos umalis sa mga Zimmer? Totoo, mayroon silang pamilyang Yates bilang kanilang gulugod. Ngunit kung iniwan nila ang mga Zimmer, magiging katulad din ng mga pulubi. Gusto pa rin ng mga pamilya Yates ang mga ito bilang pamilya. Ang sagot ay tiyak na hindi. Alam ni Lillian sa kanyang puso na hindi kailanman tanggapin ni Lola Yates ang kanyang pamilya kung si Mandy ay hindi na ang CEO. Gayunpaman, ngayon si Mandy ay nasa gilid ng pagkawala ng kanyang posisyon.
Ang pag-asa para sa mga Yates na sinusuportahan pa rin ang mga ito ay magiging walang anuman kundi isang panaginip. Ang tingin ni Lillian ay lumipat patungo sa tagapaglingkod, na parang hindi siya isinasaalang-alang ang suot sa kanila. Mas gugustuhin niyang mapagmataas ang kahihiyan kaysa maging isang pulubi. Matapos ang isang mahabang katahimikan, binuksan ni Harvey ang kanyang bibig. Kaya pagkatapos naming lagdaan ang kontrata, ang mga Zimmer ay hindi na nauugnay sa amin. Oo, tama pagkatapos. Hindi pinahintulutan ni Harvey si Mandy ng isang pagkakataon upang pigilan siya at agad na pinirmahan ang kontrata. Pagkatapos ay inihagis niya ito sa harap ni Senior Zimmer. Nababahala ako na hindi ko mahanap ang isang dahilan para sa aking asawa na umalis sa mga Zimmer ng isang beses at para sa lahat. Dapat kong pasalamatan ka lahat para sa pagtupad sa aking mga hangarin. Kung hindi para sa inyong mga idiots na hinihila pababa siya, ang kanyang mga nakamit ay magiging malinis. Nang pinirmahan ni Harvey ang kontrata, ang mga Zimmer ay nagwasak ng malawak na ngiti ngunit pagkatapos na marinig nila ang sinabi niya, itinuro nila at sinumpa siya. Harvey, ikaw ay bumagsak na isang live-in-law. Kumain ka at uminom mula sa pamilyang Zimmer. Gaano ka nakikipag-usap sa amin sa ganoong paraan? Sinasabi mo ba na kami ay walang kakayahan? Kung wala ang mga Zimmer bilang isang platform para sa kanya, maaaring siya ay magbenta ng kanyang sariling katawan upang ipakain sa iyo. Kung ngayon ay hindi ang araw ng seremonya ng pakikipag-ugnayan, tiyak na talunin ka namin. Si Queen ay nag-iwas sa kanyang kamay sa ilalim ng magulong emosyon ng karamihan ng tao, nahihinto sa lahat. Pagkatapos ay siya ay ngumiti at sumagot, Harvey, dahil kinakatawan mo ang iyong pamilya at pinirmahan ang kontrata, hindi ko maabala ang tungkol dito. Hindi mo kailangang pumunta sa seremonya alinman kapag umalis ka sa mga Zimmers. Ikaw ay hindi mas mahusay kaysa sa mga pulubi. Wala sa inyo ang may karapatan na dumalo sa isang seremonya bilang Grand Ass na ito. Kabanata 814. Tama. Para sa mga lumang panahon, magdadala ako ng ilang mga larawan para sa iyo upang mapalawak ang iyong mga pagkakataon. Sumagot si Harvey York nang walang kamali-mali, mga larawan ng mga alipin mo. Ang mga mata ni Queen ay nakuha ang ibig sabihin. Siya ay natigilan, at pagkatapos ay nagsalita ng malamig, sa tingin mo ako ay nagmamalasakit sa ilang mga bagay na walang kaparirikan mula sa isang walang tirahan na aso. Matapang pa rin si Harvey tungkol sa mga taong ito. Kinuha niya ang isang kopya ng kontrata at lumingon kay Mandy. Mahal, umalis na tayo. Matapos lumabas si Mandy at ang kanyang pamilya sa sambahayan ng Zimmer, hinawakan ni Lillian ang kwelyo ni Harvey York at sumigaw sa kanya. Harvey, ano at kailangan mo bang mag-sign sa kontrata sa aming lugar? Mas mabuti ba ang pakiramdam mo kung ang lahat ay humihingi ng pagkain tulad mo? Inaliw siya ni Harvey York, makatitiyak na si Mandy na sa paligid. Maaari mo pa ring tangkilikin ang kayamanan at kaluwalhatian. Si Simon Zimmer ay napabuntong hininga ng masakit. Harvey, hindi ka ba napakaganda? Nag-iisa kami sa mga Zimmer para kay Mandy upang magtagumpay. Ano ang maaari naming asahan sa ngayon na iniwan na namin ang mga Zimmer at nawala ang kanyang posisyon ng CEO? Sumagot si Harvey York sa isang tawa, Ama, ikaw ay papanig dito. Ang talagang isang magandang bagay para sa atin na umalis sa mga Zimmers. Nakalimutan mo na ba? Ang pamilya ni Uncle ay nagmumungkahi kay Mandy upang simulan ang kanyang sariling negosyo. Si Simon ay hindi makapagsalita pagkatapos sa pakikinig kay Harvey. Hindi alam ni Harvey na ang iba pang kahilingan ng kanyang murang tiyuhin ay sipain din siya sa pamilya. Ngunit ngayon na ang lahat ay natigil na ito, si Simon Zimmer ay hindi nagmamalasakit na pag-usapan ang tungkol dito. Hindi niya maaaring pabayaan si Harvey York kapag sila ay nasa parehong bangka. Nanay, tatay, ang posisyon ni Mandy ay nagpasya ang Sky Corporation. Hindi sa tingin ko ang ibig sabihin ng salitang Zimmers. Dumalo tayo ngayon sa seremonya ng pagsasama ng asset. Siguro kung matutugunan natin ang Prince York, maaaring panatilihin ni Mandy ang kanyang posisyon. Si Simon ay hindi makapagsalita. Nagsasalita ka tungkol sa pagpupulong kay Prince York, maaari ba tayong pumasok?
Si Harvey York ay patuloy na ngumiti. Tatay, huwag kalimutan. Sa ngayon, si Mandy pa rin ang CEO para sa ngayon. Talagang mayroon tayong karapatan na dumalo. Oo, tayo'y pagkatapos. Bibigyan ni Simon Zimmer ang lahat ng mayroon siya. Ang kanilang sitwasyon ay sapat na. Gaano pa kalaki ang mas maaring makuha? Halika, pagkatapos. Kumuha siya ng kotse. Kinuha ni Harvey si Mandy at ang iba pa sa pasukan ng isang maliit na paninirahan. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng isang hilera na puno ng mga pribadong Lexus na nakapark sa harap ng paninirahan. Ang mga ito ay lubhang maingat, ito ay medyo nakakagambala. Habang si Harvey ay tumuloy sa isa sa mga kotse, tinawag siya ni Mandy. Harvey, ang aming sasakyan ay hindi makaalis dito. Saan ka pupunta? Nakita na, maraming mga tao na dumalo sa ngayon. Maaaring hindi kami makakakuha ng anumang paradahan kung kami ay masyadong mabagal. Si Simon Zimmer ay nagtataglay. Ang pamilya ng tatlo ay nakuha sa kanilang kotse. Si Harvey ay hindi makapagsalita. Inayos niya ang mga pribadong sasakyan na ito upang sumando kay Mandy, ngunit hindi niya inaasahan ang mga bagay na nangyari sa ganitong paraan. Hindi makapagpas siya kung gusto niyang pumunta sa pamilya ni Mandy o hindi. Sa huli ay pinili niyang bigyan ng isang tawag si Ray Hart. Susubukan namin ang aming sariling kotse. Hayaan ang pulutong na magpatuloy para sa ngayon. Si Ray Hart ay nakatutulong na sa mga gawain ng Sky Corporation. Siya ay nakaupo sa harap ng karamihan sa kotse, na bihis sa isang itim na suit. Sinabi ni Ray Hart sa kanyang mga subordinate, lumiko, bumalik. Kasabay nito, si Queen Zimmer at ang iba pang mga Zimmer ay buong kapurihan na naglalakad patungo sa mga pribadong kotse. Nakaaakit ang pansin ng maraming mayayamang pamilya sa paninirahan. Ang mga Zimmers ay nakapagpapagalit na kaligayahan, na nagwawasak sa iba habang pinalaki nila ang kalsada. Hey, narinig niyo ba? Ang Prince York mula sa Sky Corporation ang tungkol sa panukala kay Queen Zimmer sa seremonya. Kabanata 815. Mula ngayon, ang mga Zimmer ay papasok sa threshold ng unang rated na pamilya ng Buckwood. Ang bawat tao'y mangyaring dumaan sa mga Zimmers para sa mga inumin ngayong gabi. Ang mayaman ay tuso. Nang marinig nila ito, sumabog sila sa malakas na pagbati. Dinala nila ang kanilang buong pamilya upang batiin si Queen at ang iba pang mga Zimmer. Ang bawat tao ay abala sa paghabis sa kanila. Alam nila ang lahat ng panukalan ni Prince York. Sila ay puno ng paninibugho at paghanga habang tinitingnan nila si Queen, ang walang hangganang kalaban ng palabas. Ito ang katumbas ng pagkamit ng pinakamataas na ranggo na may hindi bababa sa trabaho at walang kahirap-hirap na umaabot sa tuktok. Sa ilalim ng mga pangyayaring ito, ang tanawin ay lubhang masikip na parang mga kilalang tao na lumabas sa kanilang mga tahanan. Gayunpaman, tulad ng mga Zimmers na malapit na sa mga Lexus. Ang lahat ng mga kotse ay nakapaligid at iniwan sila. Ano ang nangyari? Sabihin sa kanila na huminto. Hindi ba nila nakikita ang kanilang nobya ay hindi pa rin nakasakay sa kotse? Ang mga Zimmers ay natukoy na lampas sa paniniwala. Matapos ang isang maikling sandali, sila ay snapped out ng shock at frantically sinubukan upang ihinto ang mga kotse mula sa pag-alis. Gayunpaman, ang mga driver ay lahat ng kamay pinili ang order ni Ray Hart. Sila ay malamig bilang yelo at sundin lamang ang kanyang mga order. Hindi nila pinansin ang mga Zimmer, na nanunumbalak sa paligid ng nalilito. Ang paningin ay lubhang mahirap. Ang mga Zimmer ay nagmarcha na may gayong pag-unlad, at si Queen mismo ay handa na upang ipagparangalan ang kanyang prestihiyo. Ano ang nangyayari? Sa gitna ng krisis na ito, si Zack ay dumating sa isang maliwanag na ideya at nagsalita, kung gaano kahirap. Lahat ng ito dahil kay Mandy. Hindi ako naniniwala na siya at ang kanyang pamilya ay dumating sa isang panahon kung saan sila ay makagambala sa amin na sumang-ayon kaming makakuha ng mga kotse sa oras. Ngayon, ito ay nakalipas na ang 5 minuto. Ayon sa mga patakaran ng Buckwood, hindi kami maaaring sumakay sa mga pribadong sasakyan sa nakaraang pagsang-ayon. Mukhang kailangan nating magmaneho sa ating sarili. Ang mga Zimmers ay sumang-ayon sa pagkalipol.
Ang iba pang mga taong nakinig sa kanila ay nalilito. Ang Buckwood ba ay may mga patakaran tulad nito? Sila ay dumalo sa ilang mga kasalan, ngunit alam ng noto ng maraming tao ang tungkol sa mga naturang detalye. Para sa mga nakakaalam ng katotohanan, wala silang pagkahilig na ilantad ang kasinungalingan ng mga Zimmer. Sa ngayon, ang mga Zimmer ay nasa pagtatanghal. Sa makatuwid, kung ano ang sinasabi nila ay dapat na ito. Kung sino man ang makakasakit sa mga Zimmer, gusto lamang nilang hanapin ang problema. Pagkatapos nito, ang mga Zimmers ay nakuha sa kanilang magkakahiwalay na mga kotse. Mayroong ilang mga marangyang mga kotse tulad ng BMW at Audi na natitira. Ngunit ang impresyon na ibinigay nila ay mahina kaysa sa pulutong ng mga Lexus. Bago tayo magpatuloy, Samantala, si Mandy at ang kanyang pamilya ay nagmamaneho na parang mabilis na kidlat sa kalsada. Sa wakas, dumating sila sa lugar ng seremonya ng pakikipag-ugnayan, ang Silver Nimbus Outer Courtyard. Ang lugar ay kabilang sa Yorks. Ngayon na ang mga asset ng Yorks ay isinama, ang pagmamay-ari ng lugar ay natural na mahulog sa mga kamay ng Sky Corporation. Siyempre, ang seremonya ngayon ay espesyal. Para sa isa, ipahayag nito na ang Sky Corporation ay opisyal na isama ang lahat ng mga asset ng Yorks bilang kanila. Pangalawa, magpo-propose si Prince York sa kanyang minamahal na babae. Ang dalawang bagay na ito ay maaaring magbago hindi lamang ang Buckwood, ngunit ang buong kapangyarihan ng Southlight ay dynamic. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga tao ay nagagalit sa labas ng Silver Nimbus Outer Courtyard. Ligtas na sabihin na ang buong upper club circle ng Buckwood ay naruroon. Sa sandaling naabot na ni Mandy at ng kanyang pamilya ang kotse malapit sa pasukan ng parking lot, nagpapahinga sila ng ilang sandali ang mga gwardya sa seguridad na naglalakad patungo sa kanila, na nababahala ang mga ito. Sa walang bayad na seguridad sa pagmamando ang iba pang mga gwardya na pinabayaan ng may paggalang at ipinasa ang mga ito sa isang paanyaya. Mr. Zimmer, narito ang imbitasyon para sa buong pamilya. Mangyaring panatilihing ligtas ito. Si Simon at ang kanyang pamilya ay nagulat na lampas sa paniniwala. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 816. Noong una, nais nilang gamitin ang pagkakakilanlan ni Mandy Zimmer upang makapasok sa seremonya. Ngunit sa lalong madaling panahon na nakuha nila sa labas ng kotse, may isang taong nagbigay sa kanila ng isang imbitasyon card. Ano ang nangyayari? Tumingin si Mandy sa kay Harvey, naguguluhan. Hindi mo ba inayos ito? Ginawa mo ba? Si Harvey York ay nahuhulog. Hindi siya humingi ng sinuman na ipasa sa kanila ang isang paanyaya. Ngunit iniwan lang niya ang kanyang ulo at sinabi, hindi ako. Bukod, hindi namin kailangan ng isa na pumasok pa rin. Si Simon at Lillian ay tumingin sa kay Harvey na may kagalakan dati, ngunit sa sinabi niya, pinalayas sila ng masakit. Siyempre, sabihin lang na hindi ka at itigil na ang pagbubuga ng bagay na walang kaparirikan. Hey, siyempre hindi ito ang dumi. Ang pagsabog ng pagtawa ay nag-echo sa sandaling iyon. Ang isang mabilog na tao na may malaking tainga ay lumabas ng isang Mercedes-Benz at lumakad patungo sa pamilya. Nakikita siya, agad na nasimangot si Mandy. Siya ay hindi lamang sinuman. Siya ang lalaki na ipinakilala ni Felix Howard sa kanya dati, si Stanley Robbins mula sa pamilya ng Robbins. Ito ay, si Lillian Yates ang mata ay kuminang pagkatapos malaman na ang tao ay lumabas sa Mercedes-Benz. Siya ay isang materialistikong tao na humahanga sa pisikal na kalakal. Nang makita niya si Stanley Robbins, ang kanyang mga mata ay lumiwanag. Naisip niya na ang isang tao na katulad niya ay angkop para sa kanyang anak na babae. Si Stanley Robbins ay gumawa ng kanyang makakaya upang ipakita ang kanyang kagalang-galang na bahagi, at ngumiti. Ito ay dapat na si Auntie Yates. Hayaan mo akong ipakilala ang aking sarili. Ako si Stanley Robbins mula sa Fabbans family, isang first-rated family sa Buckwood. Kasalukuyan akong nagtatrabaho bilang isang tagapangasiwa ng sangay sa Buckwood Bank. Kaya ikaw ay si Stanley. Ang mukha ni Lillian ay napuno ng paghanga. Masyadong natitirang siya.
Si Stanley Robbins ay patuloy na nagsasalita. Nakatanggap ako ng balita na nais ng tiyuhin at nitiyahin na dumalo sa seremonya, ngunit walang imbitasyon. Iyon ang dahilan kung bakit nakuha ko ang 3 mga spot mula sa Robbins sa pamamagitan ng aking sarili. Nakuha niya ang balita mula kay Felix, na pagkatapos ay ipapasa sa kanya sa unang abiso. Maingat na si Lillian. Oh, Stanley, kahanga-hanga ka. Mandy, pumunta dito at magpasalamat sa kay Manager Robbins. Si Simon ay nakatingin kay Stanley Robbins, pagkatapos ay sinabi, kung ano ang isang mabuting binata. Magkakaroon siya ng walang katapusang mga posibilidad sa hinaharap. Sa kanyang mga mata, si Stanley Robbins ay magkaroon ng isang maliwanag na hinaharap kung maaari siyang maging tagapamahala ng sangay ng Buckwood Bank na ito habang nasa unang rated na pamilya sa Buckwood. Ngunit si Mandy ay bahagyang kawalang kasiyahan. Nagbawal siya. Ama, ina, hindi namin maaaring tanggapin ang isang regalo na mahal na ito. Hindi kami pamilyar sa kanya at sa kanyang pamilya. Paano natin maaaring tanggapin ang isang bagay tulad nito? Alam ni Mandy kung ano ang pinaplano ni Stanley. Kung tinanggap niya ang imbitasyon, hindi niya alam kung paano harapin ni Harvey York sa ibang pagkakataon. Si Lillian ay gumuho sa kay Mandy. Handa na upang maalat ang kanyang anak na babae. Ikaw ay ulok na babae. Paano mo masabi ang isang bagay na walang kabuluhan? Huwag kalimutan, sinira natin ang lahat ng mga koneksyon sa mga Zimmer. Wala tayong sinuman na inaasahan ngayon. Nandito lamang kami upang makuha ang isang pagkakataon. Dahil sa time team si Stanley, dapat nating dalhin ang imbitasyon sa atin. Kahit na si Queen ay kailangang mag-isip ng 2 beses bago magmesang sa amin. Bukod, mas mahusay na kung si Stanley ay nagiging bahagi ng ating pamilya. Si Lillian ay mas tumingin sa kay Stanley, mas masaya siya. Nasa punto na yakapin at humulik sa kanya. Narinig ni Stanley Robbins kung ano ang sinabi ni Lillian at sumagot sa isang matuwid na mukha, tiyuhin, auntie. Huwag kang mag-alala. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 817. Mula ngayon, ang mga problema ng iyong pamilya ay ang mga problema ng aking pamilya. Ang pamilya ng Robbins ay maaaring isang unang rate na pamilya, ngunit kahit na ang mga nangungunang mga pamilya na may mga posibleng mag-isip ng 2 beses bago tumawid sa amin. Ngayon, dumalo kami sa grand seremonya na ito. Ngunit, may 3 spot lamang sa imbitasyon. Natatakot ako na ang pulubi ay walang karapatang pumasok sa loob. Si Stanley ay nagturo sa kay Harvey York, pagkatapos ay niyakap ang kanyang sariling mga armas na kung siya ay nanalo ng labanan. Sinabi ni Lillian nang walang pakialam, siya ay ilang kuto lamang. Siya ay kumilos sa kanyang sarili, pumirma pa siya sa papel at dinamay ang buong pamilya pababa sa kanya. Dapat nating ipaalam sa mga tao na tulad ng kanyang mabulok sa pamamagitan ng kanyang sarili. Hindi na kailangang tingnan siya ng mata. Mandy, pumunta tayo, dapat tayong magtungo sa loob. Si Simon at Lillian ay mukhang handa na silang mag-udyok kay Harvey. Ang paningin na ginawa ni Mandy na pag-agaw kahit na mas malalim. Ama, ina, maaari kayong pumunta kung gusto nyo. Hindi ako pupunta, ako ay kasama ni Harvey. Si Stanley pagkatapos ay ngumiti at sinabi, Mrs. Zimmer, alam ko na mayroon kang puso ng isang santo. Hindi mo iiwan ang taong iyon sa likod. Paano ang tungkol dito? Maaari ko bang ayusin para sa kanya upang pumunta pati na rin, ngunit maaaring siya ay gamitin ng ruta na ginagamit ng mga tagapaglingkod. Ang pag-agaw ni Mandy ay lumalawak ng higit pa at higit pa. Tila siya ay nasa gilid ng pagkahagis ng isang angkop na galit. Si Lillian ay nagmamadali na mamag-aitan, "Oh, Stanley, bakit hindi kami ang pupunta muna?" Hayaan si Mandy na magpahinga at malaman ito sa sarili. Alam ni Lillian ang personalidad ng kanyang anak na babae. Maaari niyang isipin kung ano ang mangyayari kung patuloy nilang pinipilit sa kanya na pumasok. Natanto ni Stanley ito, at mabilis na inilagay sa isa pang ngiti. Oo, magtungo tayo para sa ngayon. Mandy, bigyan mo lang ako ng tawag kung ikinalulungkot mo ang iyong desisyon.
Ibinigay niya ang isang name card habang siya ay nagsalita. Pagkatapos, siya ay nakabukas at umalis nang hindi na nakababago si Harvey sa isang mata. Naturally, sa kanya, si Harvey ay hindi kahit na isang banta, hindi lamang si Stanley mismo ay may kakayahang, siya ay sinusuportahan din ng pamilyang Yates. Pagkatapos ng pagtimbang sa kanilang mga pangyayari, alam ni Simon at Lillian ng lubos kung ano ang dapat magpasyahan. Nang ang kanyang Stanley ay may mga magulang ni Mandy, anong mabuti ang gagawin para sa kanya kahit na siya ay matigas ang ulo tungkol sa kanilang pagiging sama-sama. Ang kaguluhan ng kulay ni Stanley. Ang isang hindi kapani-paniwalang kaakit-akit na babae ay malapit na maging kanya sa maikling sandali. Siya ay kalugod-lugod. Pagkatapos ay, si Simon at Lillian ay malapit nang umalis kasama si Stanley. Napanood sila ni Harvey. Ang pagkakaroon ng tahimik sa buong panahon na ito, binuksan niya ang kanyang bibig upang magsalita. Nanay, tatay, tandaan na tawagan ako kapag nakarating ka sa problema. Kukunin ko itong pangalagaan para sa iyo. Hindi nasesire si Stanley tungkol kay Harvey, ngunit pinalaya niya ang isang mapanghimagsik na hininga at inihula sa mga salita ni Harvey. Ikaw ba ay isang idiot? Anong uri ng problema ang kanilang makukuha sa loob nito kapag narito ako? Kahit na iyon ang kaso, anong mabuti ang gagawin para sa kanila na tumawag sa iyo? Ukawin ang mas maraming problema. Si Simon tiningnan si Harvey sa isang nakakahamak na liwanag na nakasisilaw. Stanley, huwag pansinin lamang siya. Hindi niya magagawa ang maliban sa pagmamalaki na parang isang bagyo. Pinalaya ni Lillian ang kanyang mga mata at sumali sa kay Simon. Stanley, huwag pansinin lamang ang mga taong walang kaugnayan. Sabihin mo sa akin ang higit pa tungkol sa pamilya ng iyong Robbins sa halip. Pagkatapos ng lahat, maaari lamang tayong maging pamilya. Sa hinaharap, ang tatlo ay nagtawanan sa pagkalipol at lumakad palayo. Si Harvey at Mandy ay nanatiling nakaugat sa kanilang lugar, nagpapalitan ng mga sulyap sa bawat isa. Kabanata 818. Ilang sandali mamaya, si Mandy bumulong sa isang bigo na trono, umuwi na lang tayo sa bahay. Hindi niya inaasahan na si Harvey ay magsasalita pa rin ng malaki pagkatapos na nakuha ang mga bagay sa puntong ito. Hindi siya pinagbabatayan sa katotohanan. Sa una ay nakipagtabi siya ni Mandy, ngunit ngayon siya lamang ang nadama. Paano ito ang kanyang live-in na asawa ay hindi kaya ang anuman maliban sa pagpupuri? Gayunpaman, si Harvey ay tiningnan ng Silver Nimbus Courtyard na simbolo ng kalawakan sa likod ng kanyang sarili at sinabi, hindi tayo aalis. Kailangan tayo ng ina at ama sa ibang mga pagkakataon. Si Mandy na nakakop sa kanyang mukha at ipinaalam ang isang malaking hininga. Harvey, saan mo nakukuha ang lahat ng iyong pagtitiwala mula sa? Ano ang plano mo ngayon? Hihiling ka ba ng tulong mula sa kay Miss Xavier muli? Napagtanto mo na hindi mo ako maaaring hilingin sa kanya para sa mga pabor sa lahat ng oras, tama? At naisip mo na ba ako kapag naghintay ka ng ibang babae sa sandaling nakakuha ka sa problema? Hindi ba sa tingin mo ako ay nahihiya? Oo, anuman. Mabuti, maghintay tayo rito dahil sinabi mo na ang ama at ina ay magkakaroon ng problema sa lalong madaling panahon. Sa kabilang panig, sa pasukan ng Silver Nimbus Outer Courtyard, sinabi ni Stanley Robbins na natatawa, tiyuhin, auntie. Maaaring hindi mo alam ang tungkol sa pamilyang Robbins na mahusay dahil ang pamilya niyo sa Buckwood ay hindi pa matagal na naninirahan dito sa nakalipas. Ipaalam sa akin at ipapaliwanag ko sa inyo. Ang mga Robbins ay nagdadalubhasa sa pananalapi pati na rin ang mga negosyo sa pagbabangko hindi lamang sa Buckwood, kundi pati na rin sa Southlight. Halimbawa, sa paligid ng 50% ng mga bangko sa Buckwood ay kinokontrol ng mga Robbins. Habang hindi ako ang susunod na tagapagmana ng pamilya, ang aking katayuan ay hindi mababa. Ako ang tagapangasiwa ng sangay ng Buckwood Bank pagkatapos ng lahat. Uncle, auntie, kung kailangan nyo ng pautang para sa isang bahay o isang negosyo, sabihin lamang ang salita. Tiyakin ko na bigyan kayo ng pinakamahusay na interest para sa inyo. Ang mga mata ni Simon at Lillian ay nagliwanag kaysa sa dati. Oo naman, maaaring tingnan namin ito. Si Stanley sa halip ay hindi maganda.
Ngunit ang kanyang background, pagkakakilanlan, at katayuan ay napakataas kaysa sa isang live-in-law na anak na lalaki na tulad ni Harvey. Ang pamilya Yates ay sumusuporta din sa kanya. Kung mayroon silang isang anak na lalaki tulad niya, ang kanilang pamilya ay hindi kailanman makakakuha ng kalamangan. Sa araw na sila ay nakuha sa labas ng pamilya Zimmer, si Simon at Lillian ay desperado na inaasahan na maaari silang makahanap ng isa pang backup. Si Stanley Robbins na nakatayo sa harap ng mga ito ay tila tulad ng pinakamahusay na pagpipilian. Siya rin ay isang matalinong tao. Siya ay mabilis na makapagsasabi na si Simon at Lillian ay inilipat sa kanya. Siya ay muling tumawa, "Hindi ko nais na itago ito mula sa inyo. Nakita ko si Mandy nung nakikipagkita ako kay Felix sa Half Moon Bay ilang araw na ang nakalipas. Pinananatili ko ang isang mata sa kanya mula noon. Sumusumpa ako na pakasalan ko siya at ibigay sa kanya ang anumang makakaya ko. Ngunit isang kahihiyan na hindi gusto ni Mandy na gustuhin ako na magiging mahirap para sa akin na maging iyong anak na lalaki-in-law." Si Lillian noon ay kaagad na inaliw siya, si Stanley ay nananatili. "Susuportahan ka namin." Si Mandy ay masyadong walang muwang dati. Hindi niya alam kung sino ang tinatrato niya at mabuti ang nagtutulak sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay gumagawa ng maraming pagkakamali. Ipapaalam namin sa kanya ang tungkol dito ng maayos. Tiyak na iisipin niya ang bagay sa pamamagitan nito. Inaasahan ni Lillian na magkakaroon si Mandy ng ibang tanawin kay Harvey pagkatapos ng nangyari sa Half Moon Bay. Anong mabuti ang maaaring gawin ng isang tao na ibinuhos sa red wine para sa kanya? Kabanata 819. Kung ikukumpara lamang ni Mandy si Stanley kay Harvey, madali siyang makapasya. Sinabi ni Simon, "Talagang, iniisip namin na sipain si Harvey sa labas ng aming pamilya. Ito ay ang 3 buong taon dahil kasal sila. Ang kanilang kasal ay palaging kulang sa substansya. Sa loob ng mahabang panahon, ang lahat ng uri ng mga sakuna ay pumunta sa kanila mula sa diborsyo. Ito ay isang kahihiyan. Ngunit sa oras na ito, hindi ko ipaalam na ito ay pupunta sa madaling iyon." Si Stanley ay natigilan pagkatapos marinig ito. Ang kanyang mga dahilan para sa pagnanais na maging asawa si Mandy ay hindi lamang dahil sa kanyang magandang hitsura. Nais din niyang makilala ang mga Yates. Totoo na sa mga tuntunin ng kapangyarihan, ang pamilyang Yates ay maaaring ang pinakamahina sa 5 pamilya na sinaunang mga pamilya ng Buckwood. Gayunpaman, ang katotohanan ay nanatili na sila ay isang pamilya ng mga opisyal ng pamahalaan. Para kay Stanley, ang kanyang ranggo sa mga mata ng iba pang mga Robbins ay tiyak na tumaas kung siya ay maaaring maging isang apong lalaki sa loob ng pamilyang Yates. Ito ang pangunahing dahilan sa likod ng kanyang determinasyon. Tulad ng tatlo ay abala sa tumatawa at samantala, sila ay dumating sa lalong madaling panahon sa pasukan ng Silver Nimbus na panlabas na bulwagan. Ang lugar ay masikip na. Habang gusto nilang dumalo sa seremonya, mas mababa sa 100 ay karapat-dapat para sa isang imbitasyon. Ang masa ng media ay nagsasahimpapawid na nakatira sa labas ng Silver Nimbus Outer Courtyard. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang malaking pagtitipon para sa mga elite ng Buckwood. Ang mga may pribilehyo na dumalo ay mga pangunahing numero. Sinundan ni Simon at Lillian malapit sa likod ni Stanley. Nag-aral sila sa kanilang kapaligiran habang lumalakad sila, na namumula na hinahangaan na pagtingin sa karamihan ng tao sa kanilang paligid. Ang ilang mga gwardya ay nakapost sa pasukan. Sila ay mga sundalo ng kampo ng sword, ngunit ngayon sila ay bihis sa casual na paghahabla. Sa kabila nito, ang kanilang aura bilang mga hari ng mga armas ay hindi maitatago. Ang kanilang presensya ay pumihil sa sinuman mula sa matapang upang magsimula ng kaguluhan. Sila ay lubos na disiplinado, at sinuri ang mga imbitasyon ng mga bisita na may paggalang. Sa lalong madaling panahon, ito ang turn ni Stanley. Siya ay nakasalalay sa kanyang imbitasyon, tungkol sa pagpasok sa seremonya. Gayunpaman, ang bantay ay nanunuya at hinuranggan si Stanley ng isang kamay. "Sir, mukhang isang problema ang iyong imbitasyon. Hindi ka pinapayagang pumasok." Si Stanley ay nagulat. "Imposible.
Alam mo ba kung sino ako? Ako si Stanley Robbins mula sa Family Robbins. Ang imbitasyon ay nagmula sa aking pamilya, kaya paano ito magiging peke? Ang bantay ay walang kasalanan, hindi sasabihin ito ng 2 beses. Ang pagpapahayag ni Stanley ay nagbago. Hindi siya magbibigay ng madali. Kung hindi siya pinahihintulutan, ito ay isang maliit na bagay lamang na hindi magawang si Simon at Lillian. Ang mahalagang bagay ay mawawala ang lahat ng kanyang karangalan. Ang dignidad ng kanyang buong pamilya. Maraming tao ang nanunood pagkatapos ng lahat. Ang masa ng media ay nagsasahimpapawid din sa eksena na ito. Kung hindi siya makapasok, ang pamilyang Robbins ay mawawalan ng mukha. Si Stanley Robbins pagkatapos ay nagsalita ng malakas, "Ikaw ay mas mahusay na buksan ang iyong mga mata. Paano maaaring gawin ng isang tao ang isang pagbabago ng imbitasyon? Dapat kang nagkamali sa isang lugar. Kung ang isang mahusay na figure tulad ng sa akin ay hindi maaaring makakuha ng dahil sa iyong mga pagkakamali, maaari mong pangasiwaan ang mga kahihinatnan." Ang mga gwardya ay tumawa ng walang kamalayan. Ang mga tauhan ay lahat ng mayaman na tagapagmana mula sa mga pangunahing pamilya ng bansa at sila din ang mga iron-blooded na mga hari ng mga aroma na nagdadala ng magagandang tagumpay. Pinangangasiwaan nila ang mga tao na magpapatupad ng mga panlilinlang. Ang bantay ay nagtaas ng isang kamay. Kaagad, ang ilang mga sundalo sa itim na nagbantay ay pumalibot. Kabanata 820. Ang 3 ay ganap na napapalibutan. Ang isa sa mga gwardya ay naglagay ng isang kamay sa hibla ng sword na nakabitin sa kanyang baywang, na parang nakaharap siya sa isang kaaway. Dahil ikaw ay maglakas loob ng pekeng imbitasyon, ipagpapalagay ko na mayroon kang mga lihim na motibo. Ipapadala ka sa mga awtoridad sa ibang pagkakataon. Ang pakiramdam ng nakamamatay na layunin na nagmumula sa mga gwardya, si Stanley at ang iba pa ay maaaring hindi makontrol ang kanilang mga katawan. Ito ay mukhang parang mga lalaking ito ay malapit sa hindi pag-usisa sa kanilang mga blades. Si Stanley, na ipinanganak na may kutsara na pilak, ay hindi kailanman nakaharap sa isang sitwasyon na tulad nito. Agad niyang ibinigay, "Ito ang aking kasalanan, ito ang aking kasalanan. Aalis ako kaagad." Ang bantay ay maaari lamang tumawa ng nakatutuwa. "Aalis ka kaagad." Ito ang site ng seremonya ng pakikipag-ugnayan ni Prince York. Malinaw, ang seguridad dito ay ang pinakamataas na antas. Nagbigay ka ng isang pekeng imbitasyon at nagdulot ng malaking kaguluhan. Ngayon sinusubukan mong makatakas. Kailangan kong tanungin ang iyong aktwal na layunin. Hayaan akong gawin para malantad ang iyong pakay. Lahat kami dito ay mga sundalo mula sa kampo ng sword. Ipinadala sa amin ni Lieutenant Colonel Ethan ang mga ito upang tulungan ang seguridad, na sinasabi na ang mga armadong militante mula sa ibang bansa ay darating at gumawa ng eksena. Sa ngayon, may karapatan kaming tretuhin ka bilang isa sa kanila. Tulad ng natapos niya ang pagsasalita, nagsimula siyang i-onshead ang kanyang blades. Ito ay isang mahalagang seremonya para sa head coach. Ang sinumang nagsimulang gumawa ng problema ay binibigyan ng sakit ang ulo ng coach kasama at ang buong kampo ng sword. Alam na ni Stanley na ang lahat ng kawani ay nagmula sa kampo ng sword. Lahat sila ay naghahanda upang alisin ang kanilang mga blades. Nakatatakot, hindi na makontrol ni Stanley ang kanyang katawan. Hindi na siya maaaring mag-ingat sa iba pa. Itinuro niya si Simon at Lillian, pagkatapos ay malakas na nagsalita. "Ako ay hindi ginawa ang imbitasyon. Ibinigay nila ito sa akin. Hindi ko alam na ito ay peke alinman." Si Simon at Lillian ay namimigati. Sa sandaling nakuha ni Stanley ang kanyang sarili sa problema, pinalitan niya sila ng mga scapegoat. Nasaan ang tapat at masunurin na hitsura na inihanda upang paglingkuran sila hanggang sa kamatayan dati? Si Lillian ay nanginig sa takot. "Stanley Robbins, na-misjudged ka. Paano mo babayaran mo kami?" Si Simon ay sumigaw, "Ang pinakamahalagang bagay tungkol sa isang tao ay dapat nating laging manatiling may sagana. Itigil ang pagpapakita kung hindi ka makakakuha ng isang paanyaya. Bakit mo kami dinamay sa iyo?" Ngunit si Stanley ay walang kahihiyan, "Mayroon ka bang nakalimutan? Kayong dalawa ang mga kumuha ng imbitasyon."
Sinabi mo pa rin na hayaan mo ang iyong anak na pakasalan sa akin, kaya't nang labis na namatay ang seremonya sa iyo. Ngunit hindi ko inaasahan ang iyong paanyaya ay talagang peke. Bakit mo sinusubukan na i-drag ako sa iyo kung gusto mong mamatay? Sinasaktan sila ni Stanley ng mukha na puno ng katwiran. Ang isang tao mula sa karamihan ng tao ay nakilala siya at sinabi, hindi ba ang mga tagapangasiwa ng sangay na si Robbins? Siya ay isang tagapangasiwa ng sangay ng isang pinahahalagahan na bangko. Hindi niya kailangang mapahiya ang kanyang sarili sa isang pekeng imbitasyon. Tama. Siya ay isang lalaki na may mataas na katayuan. Walang paraan na gagawin niya ang isang bagay tulad nito. Ang taong iyon at ang babae, sa kabilang banda, mukhang sila ang uri upang gamitin ng mga tao upang umakyat sa social na hagdan. Paano kung naghihintay lamang sila ng isang pagkakataon na gamitin si Stanley Robbins bilang isang backup? Ngunit natapos na sinaksak ng kanilang mga daliri sa proseso. Ang branch manager Robbins ay napakamaswerte. Kung hindi para sa mga kawani na ilantad sa kanila, gusto niyang malinlang. Sa pakikinig sa tsismi sa buong paligid niya, ipinahayag ni Stanley ang buong kapurihan, narinig mo ba iyan? Alam ng lahat na ang dalawa na ito ay sinusubukang linlangan ako. Ikaw lamang ang nagsisisi sa ating sarili upang mapalawak. Mangyaring, mga Army Masters. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa akin. Dalhin ang mga ito sa halip. Ang walang hugis na selyales ng mga nakasuot ng itim, nagdulot si Lillian sa pagpasa.